Makakuha tayo ng itlog. Yung itlog ko magkaibang kulay. Yung itlog mo ba? Good day mga paps, ang bida natin ngayon, Asola. Last video natin, pinukusan natin yung Madre de Agua at ngayon ito naman. Mga paps, kung isa kang katulad ko na backyard chicken lover, ito ang dapat meron ka rin sa iyong bakuran. Asola, mga paps. Medyo maraming nagko-comment doon sa video ko sa YouTube mga paps na nahihirapan silang mag-culture ng asola. So, ang asola kasi mga paps ay akma sa klima na tag-ulan. Kaya kapag ganitong tag-init ay namamatayan daw sila ng asola. Kamingay! Sa pagpaparami nga ng asola mga paps, yun ang nagiging problema ng iba na di pa sanay. Pero ang sagot yan ay ito, nasa uluhan ko. Kung sa pinakaibabaw lang mga paps ng inyong asola pan, pinakaibabaw yung tapat talaga, lalagyan nyo lang ng shade katulad nito. Para yung init sa tanghali, hindi na maiinitan yung ating asola. Yung init sa umaga, galing dito naman, okay lang yun na mainitan yung ating asola. Yung init sa umaga, okay lang yun. Pero kung maghapon mo siyang painitan, mamatay talaga yun mga paps. Kaya, na-experience ko na yan doon una kong culture ng asola doon sa kabila. Wala akong ka-shade doon at laging naluluto yung asola natin. So yun yung sagot ko doon sa mga nagko-comment. Lagay kayo ng shade katulad nito. Pwede naman mga palapa lang. Wag lang siyang matutukan ng init, lalong-lalo na yung init sa tanghali. Benepisyo siyempre kapag meron kang asola, ay yung gustong-gusto kong benepisyo, nakakatipid. Ang Asola mga paps ay sobrang napakataas ng protina. Sa sobrang taas, hindi ko na maabot. Meron ding amino acid ang Asola mga paps at mga vitamins katulad ng A, B12, beta-carotene na tumutulong sa pagpopromote ng growth. At bukod dyan ay meron ding minerals ang Asola. O, saan ka pa? Naintindihan nyo ba kung para saan yun? Paano naman natin ito papakain? Pwede nyong i-freshly ibigay ito sa mga manok. O kaya naman ihalo sa feeds. 1:1 ang ratio. Ngayon mga paps ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung nilalagay ko dun sa asola pad as fertilizer kasi ngayon ay magdadagdag nga tayo ng fertilizer. Kaya tara, samahan nyo ako mga paps. Magdala lang tayo ng timba kasi dito natin ilalagay. May gusto pang sumama. Pawa naman ang mukha. Di ka pwedeng sumama, bibi. At mainit pa rin kahit alas 5 na. Yun mga paps, nagdala tayo ng timba at nagsuot na rin tayo ng gloves kasi dito tayo pupunta sa parangan. At yung fertilizer na tutukoy ko ay ito. Ang dumi ng baka o kalabaw mga paps. Ito ang pinaka goods na nasubukan ko para mabilis ang pagdami ng ating asola. Ito medyo basa-basa pa to. Wag to. Ang kunin natin mga paps yung ganito. Yung makukuha mo ng buo. Tuyo na siya sa araw. Kaya hapon akong kumukuha kasi siyempre nabibilad sila maghapon. Natutuyo. Pero pag fresh pa yan, wag mo nang kunin. Malapit lang naman tong kinukunan ko mga paps. Ito yung parangan. At yung bahay namin andyan. Dun. Sa loob-looban pa. Siyempre, after natin makuha, magmamarites muna tayo sa kapitbahay. Shout out at pakipollow nyo na din mga paps. At ito, naiuwi na natin yung kayamanan natin. So hanggang dito muna tayo mga paps. Saka ko na ipapakita sa inyo kung paano ko yan nilalagay dun sa pan. Yung iba, yung proseso nila is dinudurog yan tapos nilalagay dun sa pan. So sa akin, ang ginagawa ko mga paps ay binababad ko na yan sa tubig. Kasi pag nababad na yan sa tubig, kusa na yan lalambot at madali na natin mailalagay dun sa pan. At yun mga paps, dito ko na muna tatapusin itong video ito. At kung gusto mo rin magtanim ng asola, mga paps, at malapit ka lang sa lugar ko is PM ka lang, bibigyan kita ng libreng asola. Yun lang ulit mga paps, salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. Good day, God bless, and goodbye.